Hindi pa man nagsisimulang impeachment trial ni VP Sara, may mga argumento nang natatalakay sa publiko kaugnay sa kaso, bagay na pinuna ni Senator Ping Lacson. Live mula sa o nangunguna sa balita, si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, anong pinunto ni Senator Lacson? Jiggy, nako, ang sabi ni Senator Ping Lacson, wag naman talakayin yung merito ng kaso sa publiko. Yan ang kanyang payo sa parehas na kampo, Jiggy, sa defense at sa prosecution para naman daw maprotektahan yung integrity ng impeachment trial. Isa si Senator Ping Lacson sa tatayong senator judges pagdating ng impeachment trial at sabi nga niya, dapat ngayon pa lang mapaalalahanan na ng impeachment court ang parehas na kampo kaugnay nito. Bagamat ang sinasabi, Jiki, ni Senator Lacson, walang masama na i-discuss yung proseso at ilan pang mga bagay kaugnay sa impeachment trial para mas madagdagan yung impormasyon at maintindihan ng publiko yung may kaugnayan dito man ng kaso. Kahit naman sa judicial process, Gigi, alam naman natin yan, ano, talagang bawal pag-usapan yung merito ng kaso sa labas mismo ng korte. Yan ay para maiwasan nga yung bahid ng opinyon ng publiko, ma-preempt yung desisyon ng korte, gayon din yung tinatawag na trial by publicity, Gigi. At Mian, ano ang tugon ng defense team dun sa hinaing nitong prosecution team dito sa BIR box? Just a few, I think an hour or 2 hours ago lang, Jiggy, na i-file na ng defense team yung kanilang komento kaugnay dito sa hinihiling manifestation and request ng prosekusyon na pabuksan nga yung tinatawag na BIR box. Ano? At ang sinasabi ng depensa, unang-una sabi ni Attorney Michael Poa, wala naman talagang kapangyarihan ang Senate Secretary o yung Clerk of Court na magdesisyon kaugnay niyan. At nagkasundo sila kahapon bago i-conclude yung pre-trial conference na yung desisyon talaga kaugnay sa pagbubukas, pagmamarka niyang BIR box ay hindi madidesisyonan ng Clerk of Court ni Attorney Renato Bantug. So ang hinihintay nila ngayon, since nakapag-file na ng comment yung depensa, ay makapagdesisyon yung impeachment court kaugnay niyan. So ang sinasabi ng defense, Jiggy, ay hintayin naman munang makapag-komento sila, which is nangyari nga ngayon, at hintayin yung mismong magiging ruling ng impeachment court. So two things yung possible mangyari dyan, Jiggy. Kung sakasakaling pumasok by next week yung ruling ng impeachment court at speculative, itong sagot ko, just in case pumayag sila na buksan yung BIR box, markahan yung mga laman yan. Ang sabi kanina ni Attorney Renato Bantug, ang Clerk of Court, pwede na magkaroon, posible na magkaroon ng isa pang araw para sa pre-trial conference para mamarkahan yung mga dokumento na yan o kaya, Jiggy, ang mangyayari since medyo isang linggo na lang at impeachment trial na, dun na mismo sa trial proper, buksan yung box, doon na rin markahan at kung sakasakaling papayag yung impeachment court, i-admit as evidence. Pakinggan lamang natin, Jiggy, yung bahagi ng pahayag ni Attorney Renato Bantug. Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. In-acknowledge naman ng parehong partido yan kahapon. As to that point, walang dispute. Kailan po inaasahan, Sec, na maglalabas ng desisyon ng impeachment court about the BIR box? Mamaya pagka-receive ko, as fast as we can, we will distribute copies to the senators and then I will await instructions on how they want to proceed. At ngayon na tapos na yung pre-trial conference, maliban dito nga sa issue ng BIR box, ano yung susunod nating aasahan? Tuloy-tuloy na yung pagulong, Jiggy, no? Sa araw na ito, sa mga oras na ito, binabalangkas na ng opisina ng Clerk of Court ni Attorney Renato Bantug yung tinatawag na pre-trial order. Ilang araw ko nang di-discuss tong pre-trial order, Jiggy, pero siguro para mas maintindihan ng ating mga kababayan yung next na steps, after po ng pre-trial conference, we are expecting yung paglabas ng pre-trial order. Ang lalamanin yan ay ano ba yung napag-usapan ng defense at prosecution dun sa 5 araw na pre-trial conference in terms of ano ang ilalatag na ebidensya, sino-sinong witness ang ihaharap nila, pati yung trial dates at schedule nga niya ang paglilitis na yan. At ang utos, Jiggy, ni Senate President Win Gatchalian, ilabas yung pre-trial order na yan sa darating na Lunes. After which, Jiggy, may 3 days ang prosecution at defense para magkomento kaugnay niyan. Gayunpaman, ang sabi sa atin ni Senate Secretary at Clerk of Court Attorney Bantug, wala na silang inaasahang malaking pagbabago
pagbabago sa kung ano man yung ilalabas nilang pre-trial order kahit pa magbigay ng komento both defense and prosecution. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Bantog, Jiggy. Kung may 3 days to comment, tas kunwari sir may significant na comment either of the parties, prosec or defense, i-redo ba si pre-trial order o walang magiging epekto? Hindi naman, baka at most we will issue a corrected, no? A corrected pre-trial order. In case meron kaming in case magkaroon kami ng inaccuracy in reference to particular items during the pre-trial. At Mayan Escudero versus Gatchalian bilang presiding officer, sino na ba talaga ang napili nila? Okay. Ang nakikita nating scenario, Jiggy, by opening o yung, pag-open o pagkukonvene muli ng impeachment court by July 6 ay si Senate President Win Gatchalian pa rin ang mangunguna sa pagkonvene ng impeachment court. At ang paliwanag sa atin Attorney Bantog, kung sakasakali na talagang maghahalal sila ng ibang senator judge para nga mag-preside sa impeachment trial, doon yan kailangang desisyonan sa mismong impeachment court once they convene. So basically, what we are sure right now, Jiggy, ay si Senate President Win Gatchalian ang mag-o-open nung pagkukonvene ng impeachment court, and until then ay aabangan nating lahat kung ano bang magiging desisyon nila, kung si Senate President Gatchalian ang magpe-preside o may iba silang napupusuan yung mayorya ng Senado kung sino ang gusto nilang mag-preside dyan sa impeachment trial na yan. Jiggy, balik sa'yo. Maraming salamat, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.